Ipalapaan natin ating mahal na Panginoon. Tayo pinadako sa susunod na bahagi ng ating gawain na kung saan bilang mga Kristiyano, kailangan po tayo ay marunong mag-aral ng mga salita ng Diyos. Nais kong patiin ng bawat isa ng magandang umaga sa ating mga kapatid kay Kristo, sa mga manggagawa, sa ating pastor, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Pinag-aaralan po natin sa mga nakalipas na mga linggo ang mga ginawa ng ating mahal na Panginoon Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao. Pinapahayag natin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po niya kinalimutan na maging Diyos, bago siya pa rin ay Diyos na nasa anyo ng tao. Nung siya po ay nag-anyong tao, meron po siyang ginawa bilang tao. Una ay yung siya ay naging propeta. Pangalawa, siya ay naging ating pinakapunong pari. At ngayon kapatid, pag-aaralan natin ang ating mahal na Panginoon Kristo bilang ating hari. No? This is still under Unius Triplex. No? The works of Christ the King. No? So sa doktrina ng Christology, ay pinag-aaralan natin ang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon Kristo. Nalalaman natin meron siyang tatlong tungkulin nung siya ay nagkatawang tao. Siya ay naging propeta, siya ay naging saserdote o pari, at ngayon siya ay naging hari. Ano po yung Unius Triplex? Ang Unius Triplex again, sa ating pag-review, there's one person, which is our Lord Jesus Christ, with three offices. Meron siyang tatlong tungkulin. No? Isa sa mga pinakadakilang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano ay ito. Si Kristo ay naging propeta, si Kristo ay naging saserdote o pari, at si Kristo ay naging hari. No? Na magkatawang tao si Kristo, meron siyang tungkulin o layunin. So, ang Unius Triplex, kapatid, is just the Latin word for trifold office o tatlong tungkulin. No? Ibig sabihin ng Unius Triplex. Ang Unius Triplex, kapatid, ay nagpapakita kung paano tinutugunan ni Kristo ang tatlong pangunahing suliranin o problema ng tao bunga ng kasalanan. Ano yung tatlong problema ng tao na yan? Ang tao ay mangmang o yung kanyang kamangmangan. Ang tao ay makasalanan o patuloy na nagkakasala sa harapan ng Diyos dahil ang tao ay alipin sa kasalanan at kamatayan. Ano yung dahilan, ano yung katibayan natin ng kasalanan ay patuloy na nangyayari sa mundong ito? Ang tao ay patuloy din namamatay. Yun yung dahilan. Bakit? Alam natin ang kasalanan ay nandito pa rin sa mundong ito. No? Ano yung kamangmangan, kapatid? Ang kamangmangan is tayong lahat, mga tao ay bulag sa katotohanan. No? Kasi sa ating laman, tayo ay mga rebelde sa harapan ng Diyos. Ano yung pangalawa? Pagkakasala. Tayong lahat ay nagkasala laban sa banal na Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Tayong lahat ay alipin ng kapangyarihan ng kasalanan, ng dyablo, at ng mundong ito. Tayong lahat ay bulag. So ano ginawa ng Panginoon sa Kristo? Siya ay nagkatawang tao upang maging propeta. Siya yung maging katotohanan para sa atin. Inalis niya yung ating kabulagan sa katotohanan, at siya yung naging salita mismo ng Diyos. Ano yung pinagkaiba ng ating mahal na Panginoon Kristo bilang propeta sa ibang propeta? Ang mga ibang propeta nagsasabi na gawin ninyo ito. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yun yung sasabihin ng mga ibang propeta. Sinabi ng Panginoon, ito yung gagawin ninyo. So sila ay nagsasalita in behalf of the Lord, no? In behalf of God. Pero ang ating mahal na Panginoon Kristo never din sinabi ng Panginoon na ito yung gawin ninyo. No, sinabi ng Panginoon Kristo ganito. Ang sinasabi ko sa inyo ay ganito, diretso mula sa kanyang bibig. Meaning, siya ay hindi lamang propeta, siya rin mismo ang embodiment ng salita ng Diyos, the person of the Word of God Himself. Kaya sa John chapter 1, and the Word was made flesh. Ang salita ay nagkatawang tao. So ngayong umaga na ito, kapatid, susolusyonan ng ating mahal na Panginoon Kristo yung ikatlong problema, which is ang ating pagkaalipin sa kasalanan bilang ating hari sa mundong ito.
So, ito yung katotohanan, kapatid. Maraming tao ang gustong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. No? Maraming mga tao ang naging Kristiyano kasi naiintindihan nila na kailangan nila ng tagapagligtas sa kanilang buhay. Amen po ba? Pero hindi po lahat ng tao ay ginagawa siyang hari. No? Maraming tao ang gustong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, ngunit ayaw siyang tanggapin bilang hari. Bakit? Kasi kapag meron kang hari, dapat meron kang sinusundan. Sumusunod ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanyang mga utos. Mga tao gusto nila iligtas lang sila sa kanilang kasalanan, malinis ang kanilang mga kasalanan, pero ayaw nilang sumunod sa mga utos ng Diyos. Sila'y patuloy na nagkakasala sa harapan ng Diyos. Yes, tinanggap mo sa buhay mo ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, pero hindi siya hari sa buhay mo. Yan ang problema ng tao. Kasi siya ay rebelde sa Diyos. Ayon sa Biblia, sa simula, ang Diyos na ang hari ng sanlilikha. Tama po ba ito? Yes, kasi siya po yung naglikha sa atin. Ano ginawa niya? Nilikha niya si Adan, hindi upang maging malaya si Adan sa Diyos. Nagawin ni Adan lahat ng gusto niya. Hindi naman gano'n, di ba? Nung ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo yung Garden of Eden, sinabi niya kay Adan na gawin niya lahat ng gusto niya, pero meron siyang dapat hindi gawin. Meron pa rin utos na kailangan niyang sundin. Ang ano? Huwag kumain doon sa punong kahoy na pinagbabawal. Bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. Yun lang naman yung kailangan niyang sundin. Isang utos lang. Huwag siyang kakain doon. Anong problema kay Adan? Hindi niya masunod yung isang utos na yun. No? Pinapatibay na ang tao sa kanyang natural na estado ay gustong maging hari at mas nakataas kaysa sa Diyos. Nilikha si Adan upang hindi maging malaya sa Diyos, kundi upang mabuhay sa ilalim ng kanyang paghahari. No? Subalit ang nangyari? Subalit sa Hardin ng Eden, naganap ang unang rebellion. Bakit? Anong sinabi kasi ng ahas kay Adan? Kapag kumain sila dun sa bunga ng punong kahoy na pinagbabawal, siya ay magiging parang, very good. So Genesis chapter 3 verse 5, kayo'y magiging parang Diyos. No? So gusto nila na sila ay maghari sa mundong ito. Gusto nila sila ay maging hari, hindi na ang Diyos. That is the first significance of the human pride. No? Tinasawag dito yung pagmamataas ng tao. Na ang tao sa kanyang natural na estado ay mapagmataas. Nais niya na siya lagi ang nasa taas. Kahit sa politika din yan, nag-aaway kung sino gusto nasa taas. Kasi ganyan tayo sa ating natural na estado, tayo yung mga pasaway at nais natin lagi tayong nasa taas. So, ang ugat ng kasalanan ay hindi lamang pagsaway. Kapatid, hindi lamang dahil nagsuway si Adan sa Eden, kaya tayo nagkaroon ng kasalanan, kundi ito'y pagtatangkang agawin ang trono mula sa Diyos. Ang gusto natin, tayo ang maghari sa mundong ibabaw. Ang gusto natin, tayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang tao. Yan ang problema ng tao. Ang tao ay hindi niya kayang sumunod sa Diyos. At yung masasabihin natin sa bullet form, sa bawat kasalanan na ating ginagawa bilang mga tao, para natin sinasabi itong tatlong bagay nito. Pag tayo nagkakasala, dapat ako ang masunod, hindi ang Diyos. Bakit? Kasi ayaw natin sundin ng kanyang mga alituntunin, ng kanyang mga utos. Gusto natin tayo ang masunod. Malaming anak. Yung anak pa siya sinabi mo ngayon, bubukyan kay babo na mesa, pero uling po nila yung masunod, bukyan siya paborin, kaya pasaway. Pasaway na ng anak, baka ganda mo naman, kay harapanan ng gito. Pag sinabi ng Diyos, na huwag kang magnanakaw, tayo pa rin ay nagnanakaw. Sino po yung hindi nagnakaw dito? Kahit nakaw tingin lang, lahat tayo, ginawa natin yan. Amen po ba? So lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Walang matuwid, wala kayong isa.
So pag tayo ay nagkakasala, hindi mo lang sasabihin na dapat ako ang masunod, hindi ang Diyos. Pangalawa, pag tayo nagkakasala, para natin sinasabi na ako ang magpapasya kung ano ang tama. No? At ko kung may na-experience ako pumayan, kasi po sabihanan niya puntang anak, pagdahilan niya ba? Yeah? Sinabi ko kaya ka, ako bumukit kayo, malabo ko, yan, may labo ka. Ali, kasi, ako may labo, uling masyis pupuntok, may labo ko kasi. Matarulas siya, ito kaya may liminis. Matarulas siya nga, may labo ko, magdahilan niya pa. Ganyan tayo mga tao. Nagpapasya tayo kung ano dapat ang tama na dapat natin ginagawa. At pangatlo, sa bawat kasalanan natin ginagawa, para natin sinasabi na dapat ako ang hari ng aking buhay. Familiar ba kayo doon sa kasabihan na I am the captain of my own ship? Familiar po ba kayo doon? Ako ang kapitan ng aking sariling bangka o barko. Ibig sabihin tayo ang nagmamando ng sarili nating buhay. Amen po ba? Amen. Ganyan yung paniniwala natin. Ang paniniwala natin, walang sumasakop sa atin, tayo'y malaya, at pwede natin gawin lahat ng gusto nating gawin. Ito ang kalagayan ng mga tao hanggang sa mga araw na ito. Ginagawa nila ang gusto nilang gawin, ginagawa nila kung ano ang sa tingin nila ay tama. Kahit mali sa harapan ng Diyos. Ang lalaki ay nagiging babae, ang babae ay nagiging lalaki. Kahit hindi naman yun ang paglikha ng Diyos sa kanya, sa tingin niya tama ito, kaya niya ito patuloy na ginagawa. Ito yung kalagayan ng tao hanggang sa mga araw na ito. Kasi kapatid, kapag walang hari, pag walang namumuno sa atin, nagkakaroon lagi ng kaguluhan. Pag wala po tayong leader na nagmamando sa ating mga pag-uugali, tayo ay mananatiling mga rebelde at tayo ang maghari sa ating buhay. So ano yung change yan? Pag walang hari, ang bawat isa ay gumagawa ng gusto niyang gawin. At kapag ang bawat isa ay ginagawa niya kung ano ang gusto niyang gawin, walang order, pero kaguluhan. Diba? Ang gusto ng Amerika, dapat walang nuclear missiles ang Iran. Pero ang gusto ng Iran, dapat meron siyang nuclear missiles. Pareho silang may gusto, kaya pareho silang nagkakagulo. No? Pag walang hari, ang bawat isa ay gumagawa ng kagustuhan niya, at kung ang bawat isa ay gumagawa ng kagustuhan niya, laging mayroong kaguluhan. Kapag ang tao, kapatid, ay nagiging hari sa kanyang sarili, ang katotohanan niya ay nagiging opinyon, ang kabanalan ay napapalitan ng kasalanan, at ang pagsamba sa Diyos ay napapalitan ng pagsamba sa sarili. Ang mga salita ng Diyos ay nagiging opinyon na lamang. No? Minsan nakipagdebate ako, kapatid, sa isang Muslim. No? Ang sabi ng Muslim sa akin, hindi Diyos ang Panginoon sa Kristo. Kasi sinabi ng Biblia na tinatawag niyang Diyos. Yung nasa taas doon siya yung nakapako sa krus, di ba? Eli laba sa baktani. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Kung Diyos siya, bakit niya tatawagin Diyos yung nasa taas? Kasi kung Diyos siya, tapos Diyos yung nasa taas, di dalawa yung Diyos, yung sinabi niya. No? So tao lamang siya, sabi niya. So sabi ko, hindi mo ba alam na kaya niya sinabi yun? Kasi he is mirroring Psalms 22. Kaya buksan niyo yung Biblia, kapatid, in yung Psalms 22. That is the same exact phrase na sabihin natin mahal na Panginoon Kristo. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Kung babasahin niyo yung Psalms 22, it is about a king who was persecuted by his own people, and he was crucified on a wood, and he was pierced, at pinainom siya ng sour wine. That's exactly what they did to our Lord Jesus Christ. Yun yung ginawa nila ng mga Hudyo. Nung siya nakapako sa krus, kaya sinabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabi ko, this is the truth of the Bible, by the way. Kaya nung sinasabi niya yun, sinasabi sa mga Hudyo na kung ano yung ginawa ninyo kay David, yun din yung ginawa ninyo sa akin. Kaya anong narinig nila yun, ay,
He's speaking of Elijah. Sabi nila, so alam ng mga Jews kung ano yung ibig sabihin ng ating mahal na Panginoong Kristo. He is speaking there as the Messiah, not as God Himself. Nung sinabi ko yun, sabi ng Muslim sa akin, opinion mo yun. Iba yung katotohanan ko. Sabi. So yun yung problema sa atin. Yung katotohanan ay nagiging opinion. Yung kabanalan na dapat salitaglay natin ay nagiging kasalanan. At yung pagsambasala sa Diyos, that is the total na pagsuko sa harapan ng Diyos ay pagiging mayabang sa harapan ng Diyos. Kasi gusto natin, sambahin na lang natin ang ating sarili. Bakit po tayo ganyan? Kasi sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ang puso daw ng tao ay likas na mandaraya kaysa sa lahat ng bagay. No? Minsan kahit maganda yung intention mo, no? Magbibigay ka ng maganda sa kapwa mong tao, magbibigay ka ng bigas sa kapwa mong tao, pero sa bawat bigas na binibigay mo sa kapwa mong tao, meron kang kakibat na kickback mula sa pera ng kaban ng gobyerno. Ayan po ba? Ganyan ang tao. Sa bawat bigas na binibigay natin, may kickback na kapalit. Dapat kapag may ginagawa akong tama, may kapalit na pagbabayad sa akin. Kasi ang puso natin ay likas na mapaglinlang. Ang puso ay mandaraya kaysa sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sabi nga ni Jeremiah, sinong nakukunawa nito? Sino? Walang iba kundi ang Diyos lamang. Kaya sa next verse, sabi niya, akong Panginoon, sabi ng Panginoon, ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Hindi pa siya tumitingin kung ano yung ginagawa natin na pakitang tao lamang. Kundi tinitignan niya kung ano ba talaga yung intention ng puso natin at the same time. For instance, kapag nagbibigay po tayo sa gawain ng Panginoon, nagbibigay ka labang ba sa gawain ng Panginoon kasi nais mong ipakita sa iyong katabi na nagbibigay ka naman, nakakaya na hindi ka magbigay? O nagbibigay ka kasi meron kang intention na talagang tumulong sa iglesia ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. It doesn't really matter kung magkano yung bibigay mo as long as masaya ka. Yun yung intention mo, masaya kang nagbibigay. Hindi yung napipilitan ka lamang o pakitang tao lamang. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa bawat puso natin kasi alam niya kung ano yung estado ng ating mga puso. No? Kaya nga, kung ano yung intention ng inyong puso, doon daw tayo hatulan, sabi ng Diyos. Sabi dito, ako Panginoon ay sumisiyasa ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kahit gumagawa ka ng mabuti, kung ang intention mo naman para gumawa ka ng mabuti ay ipagmayabang mo lang ang gawa mo mabuti, then there is something wrong sa iyong puso. Nililidlang ka ng sarili mong laman. Ito ang sinasabi ng Biblia. Sus, katotohanan na yan, hindi natin kayang pamuluan ang ating sarili sapagkat ang ating mismong puso ay mapaglinlang. No? Ito yung problema natin. Ang puso natin ay mapaglinlang, mandaraya, masama. Kahit nais natin tumulong, gusto natin ang pagtulong natin ay laging mayroong kapalit. Ako pumaliwala. Nasabihan daw, sumahod ko pero walang kapalit. Niya pala sasahod niya, tatagal niya palang kapitan. Bisaya pa lang maging kapitan niya pala sasahod niya. Bakit tao yan bakit yan? Kasi ganyan ang tao. Sa bawat gawain, ginagawa niyang tama, nais niya mayroong kapalit. Kasi hindi po tayo matuwid ng mga tao. Tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. So ano yung kailangan natin? Kailangan natin ng hari na matuwid. Yung hari na ang kanyang puso ay talisan. Itong isang totoong hari. At ano yung maganda? Ipinangako ng Diyos. Nabibigyan niya tayo ng isang haring matuwid. Amen po ba? Kasi sabi sa Biblia, sa Psalms chapter 2, verse 1 to 6, bawat nagsasabuatan ang mga bansa, bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhang ang mga bayan ay nagpaplano? Bakit daw? Inihahanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili. At ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binubuhusan ng langis na nagsasabi ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. So itong mga hari daw na ito, hari ng mga tao, ay nagsasabuatan, nagsasanggunian
upang labanan ang Diyos. Alam mo ba yung story ng Tower of Babel? The Tower of Babel, yung Tower of Babel. Kaya po nila ginawa yan na napakataas. Kasi nais nilang abutin yung tuktok ng kapangyarihan ng Diyos. Ganyan ang tao. Nais nilang labanan ng Diyos kasi nais niya sa kanyang sarili, siya ang maging hari mismo ng mundong ito. So sabi sa Psalms chapter 2, lahat doon ng mga hari sa mundong ito ay nasasabuatan, nasasanggulihan upang labanan ang Diyos. Pero anong ginawa daw ng Diyos sa verse 4? Siya, ang Diyos natin na nakaupo sa kalangitan, ay ano? Tinatawanan lamang sila. No? Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa. At ang Panginoon ay kumukot siya sa kanila. Kahit anong gawin ng mga hari na yan, sila pa rin ay mga tao, sila pa rin ay mga korap, sila pa rin ay babagsak. No? Kaya sabi sa verse chapter 5, Psalms 2, chapter 2, verse 5, kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila ng kanyang poon at tatakutin sila ng kanyang matinding galit na nagsasabi, sabi niya ito yung pangako niya, 6, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na bulan. Nangako siya, kapatid, na meron daw siyang hari na maghahari laban sa mga korap na haring mga yan. No? Siya daw ang magiging pinakahari ng lahat ng mga hari. Ang sagot ng Diyos sa rebelyon ng mundo ay hindi po filosofia. Hindi po siya nag-introduce ng bagong philosophy. Hindi po sinabi ng Diyos na ang kasagutan ng inyong problema ay edukasyon. Hindi niya sinabi na mag-aral kayo ng mabuti upang masolusyonan ninyo ang problema ng mundo. Hindi po niya sinabi yun. Hindi rin po niya sinabi na kailangan maganda yung ating politika. Hindi niya sinabi na magboto kayo ng mabuti upang maging maganda ang inyong pamumuhay. No. Ang sagot ng Diyos sa problema ng tao, isang hari. Hari ang kailangan daw natin. Isang hari na kailangan natin sundin. At ang hari na ito, ladies and gentlemen, ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang hari na inilagay ng Diyos Ama. Malinaw yan sa Biblia, kapatid. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay ng muli, sinabi ni Jesus ito, kapatid, sa Matthew chapter 28, verse 16 to 21. Nakita siya ng mga disipulo na buhay. Di ba? Namatay na siya dyan. Tapos, nabuhay siyang muli. Tapos, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. So, nakita siya ng mga disipulo, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Basahin natin sa Matthew 26 to 21. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita nila ating mahal na Panginoon sa Kristo, ay kanilang sinamba ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Again, that is, kaya ko lang siya highlight because this is the proof na ang tingin nila sa ating mahal na Panginoon sa Kristo ay hindi lamang tao, kasi hindi po sinasamba ang tao. Bawal sambahin ang tao. Pero tignan mo, nung nakita nila ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, siya ay sinamba ng mga tao na ito at hindi po sila pinawal na sambahin ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Hindi po siya bawal na sabi, huwag niyong sambahin kasi tao lamang ako. No, tinanggap niya yung pagsamba nila. No? Katibayan na siya yung Diyos. Nang siya kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Kasi napaka-unnatural naman na mamatay ang tao at mabuhay muli. No? Meron pa rin mga nagdududa at nag-alinlangan. So 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sa mga nag-alinlangan, ito, may katibayan na siya na nga ang Diyos ng buong sanlilikha. Ito yung sinabi niya, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. No? Ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa kanila. Huwag na kayong mag-aalinlangan pa, huwag na kayong magduda pa, sambahin niyo na ako, sapagkat lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin, mapa sa langit at mapa sa lupa man. Saan natin makikita yan? Sa Psalms 110. Saan natin makikita pa yan? Sa John chapter 1, Hebrews chapter 1. Na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay uupo sa kanan ng Diyos at siya ay magiging kapantay muli ng Diyos at maghahari siya mapa sa langit at mapa sa lupa man. 20. Ay 19. Kaya sabi niya,
Sa pagkaya ninyo, inutusan niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa bilang hari, inutusan niya tayo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ating ginagawa hanggang sa mga araw na ito. Sapagkat iniisip natin at naniniwala tayo, sumasampalataya tayo na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay ang ating hari. Amen po ba? Sumusunod lamang tayo sa utos ng ating hari. 20. At turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Tumuutos siya bilang hari. At narito, para natin daw malalaman na siya ang hari talaga at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasama ninyong palagi, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ladies and gentlemen, kung tao lamang ating mahal na Panginoon Kristo, sasabihin ba niya yan na makakasama niya tayo hanggang sa huling panahon? No. This is Him talking as God Himself. Sinasabi niya na ako na ang hari, ako din naghahari sa langit at sa lupa, at huwag kayong mag-alala. Kung ako ang inyong hari, kasama ninyo ako palagi hanggang sa huling panahon. Kaya nga sabi ni Pablo, makating sa Colossians chapter 1, verse 15 to 18, basahin natin, siya ang larawan ng Diyos. Sabi ni Pablo, ang ating mahal na Panginoon Kristo ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Meaning, meron siyang otoridad talaga, sapagkat siya ay kasamang lumalang sa atin. Amen po ba? Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono ng mga tao, kapatid, mga huwad ng mga hari, o mga pagkapanginoon ng mga tao, maging ang mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat daw ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So kahit hari ka pa ng isang bansa, nilalang ka hindi para sa iyong sarili, hindi para sa iyong bansa, kundi para kay Kristo Jesus. Nilalang daw tayo lahat, regardless kung ano man ang posisyon natin, kung ang presidente, hari, o reyna ng isang bansa, ang paglalang sa iyo ng Diyos ay sa pamamagitan at para sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. So kung tayo para sa Kanya, tayo lahat ay under sa Kanya, siya ang ating hari. Kaya sabi sa 17, siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahawakang sama-sama sa Kanya. Noong unang panahon, kapatid, kapag ikaw ay hari, meron kang isang napakahalagang trabaho. Anong trabaho mo? Na dapat lahat ng mga nasa ilalim ng iyong kapangyarihan ay mahawakan mong sama-sama at hindi sila magkagulo. No? Dapat lahat ng mga tao na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan ay nag-iisa at hindi nagkakagulo. Yun ang katibayan ng isang pagiging isang mabuting hari. Kaya sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 17, siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Kaya sa 18, siya ang ulo ng katawan ng iglesia. Tayo ang iglesia ng Diyos, hindi po ba? Tayo ang katawan ng Diyos, hindi po ba? At bilang katawan, meron tayong namumuno, meron tayong ulo. Sino daw yun? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang pasimula, ang pangalan mula sa mga patay, upang siya ang ating maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So walang bahagi ng sanlilikha na hindi saklaw ng pagkahari ni Kristo. Sabi ng Biblia, mapasa-langit o mapasa-lupa man, ang Panginoong Jesucristo ay ang hari. Amen po ba? Ang tanong, kung ang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay hari, ano kayang klaseng hari ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi yung mga hari na malupit sa kanyang mga nasasakupan, may mga hari na masyado namang mabait sa kanyang mga nasasakupan, may mga hari na hinahayaan na lamang ang kanyang mga nasasakupan kung ano man yung mangyari sa kanila, kaya mayroong pagkakagulo sa mga iba't ibang mga kaharian sa mundong ito. Ang tanong, anong klaseng hari yung ating mahal na Panginoong Kristo? Una, tandaan natin na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay isang hari matuwid. No?
Lahat ng mga hari daw sa mundong ito ay mga masasama. Lahat ng mga hari sa mundong ito ay mga mapanlin lang. Pero ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ang matuwid na hari. Kasi maraming hari sa kaysaysayan ng mundong ito ay mga malupit sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit, tandaan natin na ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay hindi lamang po siya tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po niya iniwan ang kanyang pagka-Diyos. Siya pa rin ay Diyos, bagamat siya ay tao. So, may masasabi natin na bilang hari, ang Diyos ay perpektong hari. No? Lahat ng mga hari sa mundong ito ay mga masasama at malulupit, ngunit si Kristo ay isang perpektong hari. Paano natin malalaman yan, kapatid? Sa Hebrews chapter 1, verse 8. Ngunit tungkol naman sa anak, ang nagsasalita dito, kapatid, ay ang Ama. Ang Ama ay nagsasalita. Ang sabi sa book of Hebrews, ng author ng Hebrews, sinabi daw ng Ama na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay hindi lamang siya tao o nilikha, hindi po siya nilikha, kundi siya ay higit pa kaysa sa mga anghel na mga nilikha. No? Ang mga anghel nga ay mas higit pa kaysa sa atin, pero siya ay higit pa kaysa sa mga anghel. No? At sa verse 8, makikita mo dito, ngunit tungkol naman sa anak, sabi niya, which is ang ating mahal na Panginoon Kristo, ito daw ang sinabi ng Ama sa langit. Ang iyong trono, sabi ng Ama sa anak, meron daw trono ang anak, o Diyos, nawag ng Diyos ang anak, ay magpakailanman. That is mirroring what? Psalms 110. There is someone who is seated at the right hand, and his power, his scepter, is righteousness. Di ba? Siya ay hari. Ang hari lang ang mayroong scepter, kapatid. So, itong nakaupo sa kanan ng Diyos ay tinawagan ng Diyos. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. At ang sentro, the scepter ng katwiran, the scepter of righteousness, ang sentro ng katwiran, ang siyang sentro ng iyong kaharian. Siya ay haring matuwid. Ang lahat ng ginagawa niya ay matuwid. Walang kasamaan, walang kasalanan na ginagawa itong hari na ito. Meron siyang trono at tinawagan siyang Diyos. Sino yan? Ang anak. Sino ang anak? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So kung ang sentro niya ay katwiran at ang kanyang trono ay matuwid, ibig sabihin, hindi siya nagkakamali. Amen po ba? Siya ay perpekto. Siya ay matuwid. Hindi siya magkakasala. Hindi siya magkakamali. At kung siya ay matuwid, hindi siya magsisinungaling sa atin. Diba? At hindi siya magiging isang tiwaling hari. Gagawin niya kung ano yung matuwid. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang utos ay para sa ikabubuti ng lahat ng kanyang nasasakupan. Kung sinabi ng hari na huwag kang papatay, tama ba na huwag kang papatay? Mabuti ba yun? Yes. Lahat ng utos ng hari ay laging mabuti sapagkat siya ay matuwid na hari. Amen po ba? So, ang ating mahal na Panginoon Kristo ay hari. Ibig sabihin, siya ay naging matuwid na hari at lahat ng kanyang mga utos ay dapat natin sundin sapagkat ito ay nakakabuti para sa atin. Sabi nga ni Pastor na his mirroring, sinabi sa mga Gospels na ang ating mahal na Panginoon Kristo narrowed down the moral code, yung moral law, yung 10 commandments is narrowed down to just 2 commandments. Love the Lord your God, that is number 1 priority. Love God, mahalin ng Diyos. At ang pangalawa ay mahalin ang iyong kapwa-tao. That's just it. Lahat ng 10 commandments na nasaklaw doon. No? Sapagkat ang pagmamahal is what? It is loving with humility. Pagkababa sa iyong sarili. Kapagpabaan sa iyong sarili. Pagpapakumbaba. No? Na mas iisipin mo yung ibang tao kaysa sa iyong sarili. So itong hari na ito ay nag-uutos ng maganda at nag-uutos para sa kabutihan ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. At ang pangalawang ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo, bakit siya naging hari? Naging hari siya upang palayain tayo sa pagka-alipin. Ang tanong, bakit? Ang tanong ganito, brother yun, malaya naman ako eh.
Nagagawa ko naman kung ano gusto kong gawin. Nakapag-internet naman ako, nakapag-google ako, nagpupunta ako sa mga mall. Malaya ako. Paano mo nasabi na ako'y alipin? Yun yung tanong, di ba? Yung tanong natin. Paano mo nasabi na ako'y alipin? Kasi kapag alipin ka, dapat ikaw ay nakakulong, ikaw ay walang kalayaan, di ba? Yun yung iniisip natin. Paano mo nasabi na kami mga alipin? Basahin natin. Kasi yan din yung tanong ng mga Hudyo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi na ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanila, kayo mga alipin. Sabi ng mga Hudyo, hindi. Paano mo nasabi na kami mga alipin? Eh, malaya naman kami nakakalakad at nakakapunta saan man gusto namin puntahan. Basahin natin sa John chapter 8, verse 31 to 36. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya. Again, this is what? Directed sa mga Jews, sa mga Hudyo na sumasampalataya sa Kanya. Sabi niya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay na kayo'y mga alagad ko. Tingnan mo yan. Ano to yung katibayan na ikaw ay tunay na alagad ng Panginoong Jesucristo? Ikaw ay nananatili sa Kanyang mga salita. Ano ibig sabihin ng nananatili sa mga salita ng Diyos? Ibig sabihin kung ano man ang mga salita ng Diyos, ito'y ating sinusundan. Amen po ba? So paano natin malalaman kung ikaw ay tunay na kay Kristo? Kung ano man yung mga salita ng ating Panginoon, yun yung ating sinusundan. That is the fruit again of the Spirit. 32. At inyong malalaman ang katotohanan, sabi ng Panginoon, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. You know this, you shall know the truth, and the truth shall set you free. In fact, this is so well known na ang world na ito, ginagamit ito sa ibang bagay out of its context, no? Minsan sasabihin nila na nagsisinungaling merong magjowa, si magjowa. Itong lalaki nito, iba yung sinasabi niya tungkol sa jowa niyang babae. Yung babae naman, iba yung sinasabi niya tungkol sa jowa niyang lalaki. Ang pinag-aawayan nila is third party. Totoo ba na may third party si ganito o wala? Yun lang yung problema nila. Ibang katotohanan ang sinasabi ng lalaki, ibang katotohanan ang sinasabi ng babae. At sasabihin ng lalaki, you shall know the truth, and the truth shall set you free. As if naman, yun talaga yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon yung phrase na yun at the first place. No. Merong malalim na sinasabi dito ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nung sinabi niya, kailangan ninyong malaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Remember, this is John chapter 8. Sa John chapter 14, yan sasabihin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, I am the way. Anong kasabi doon? The truth and the life. Nung sinabi niya, ako ang katotohanan, ibig sabihin, kailangan tayo'y nasa katotohanan, nasa Kanya. At ang katotohanan bilang siya ang magpapalaya sa atin. Ito ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon Kristo dito. Ako ang katotohanan. At kung gusto niyo lumaya, kayo'y dapat nasa akin. Magpasakop kayo sa akin bilang hari at ang katotohanan na aking ibibigay sa inyo ang magpapalaya sa inyo. Bakit ito sinasabi ng ating mahal na Panginoon Kristo? Same, natanong ng mga Hudyo. Sumagot ang mga Hudyo sa kanya, sabi, kami mula sa binhi ni Abraham, sabi nila, at kailan may hindi pa naging alipin ng sinuman, sabi nila. Bakit mo sinasabing kayo'y magiging malaya? Eh, hindi naman kami alipin. Ito yung sinasabi ng mga Hudyo. Bakit mo sinasabi sa amin, Panginoon, na kami mga alipin? Eh, malaya naman kami nakakalakad kung saan namin gusto. Alam niyo yung sagot ng aking mahal na Panginoon Kristo? Alam niyo rin yun di ba? Sumagot siya sa verse 34. Sinagot sila ng Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Doon pala tayo nagiging alipin. Hindi tayo nagiging alipin dahil tayo nakakulong o hindi natin malayang magawa yung nais natin gawin. No. Malaya, yun yung problema. Malaya nga natin nagagawa kung ano yung gusto natin gawin. Kaya tayo nagkakasala. At kaya tayo nagkakasala kasi alipin nga tayo ng kasalanan. Kapag ikaw ay alipin ng isang master o ng isang pinuno o ng isang Panginoon, anong gagawin ng alipin? Susunod siya lagi sa kanyang Panginoon, amen po ba?
Kung tayo yung mga alipin at meron daw tayong master, ang master natin ay kasalanan, kung ano man ang iuutos ng kasalanan sa atin, kasalanan din ang gagawin natin. Amen po ba? Kaya ito yung sinabi ng Panginoon, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kasi tayo lahat ay alipin ng kasalanan. Diba? Ito yung problema natin. Ikaw bilang tao, bibigyan kita ng dalawang option. Bibigyan kita ng 5,000. Yung 5,000 na yon, bibigyan kita ng isang option. Ibibigay mo yung 5,000 na yan sa gawain ng Diyos upang magamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. O gamitin mo yung 5,000 na yan upang pantaya mo sa kasino. Anong gagawin ng tao? Gagamitin niya yung pera, hindi para sa Diyos, kundi para sa kanyang sarili. Kasi alipin nga tayo ng kasalanan at nais lang lamang natin gawin kung ano yung pagnanasa ng ating sariling laman. Thus, we are all slaves of sin. Lahat tayo gagawa at gagawa ng kasalanan. Amen po ba? Minsan, meron sa desisyon, pag Sunday, 8 o'clock ng umaga, pupunta ka ba sa gawain ng Diyos? O maglalaba ka ng mga labaan? Kasi maraming labaan eh. Ano yung kailangan mong unahin? Kapag inuna mo ang iyong sarili kaysa sa Diyos, ano tawag to? Pagsamba sa Diyos-Diyos. Pagsamba sa sarili. Kasi nais natin na tayo maging hari ng ating sariling buhay. Nais natin na tayo ang masunod sa ating buhay. Inutos ng Diyos na bawat Sunday, purihin natin siya, sambahin natin siya. Amen po ba? Bakit inuuna natin yung ating sarili? Kasi nais natin na tayo ang magmando ng ating buhay. Kaya dapat, kaintindihan natin na tayo lahat nga, kapatid, ay alipin ng kasalanan. Kapag tayo alipin ng kasalanan, tanging kasalanan lamang ang ating gagawin sa ating buhay. Kahit anong gawin mong mabuti, ang bunga nito ay kasalanan. Very good. Logic will say, kung ikaw ay alipin ng kasalanan, kahit nagbigay ka ng bigas, alam mo, yung bigas na yun ay mayroong kapalit na korupsyon. Amen po ba? Paporinawarin na yung metopolitikong mamiyaya na alaya. Ito to. Manyaning isipan tamuan. Paporinawarin na yung metokatao sumapit na alaya kapalit. Alip. So, ang tao talaga sa kanyang natural na estado will always incline sa paggawa kung ano yung kasalanan sa Diyos. Kahit mabuti siya sa paningin ng tao, ang intensyon ng kanyang puso ay masama sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Sabi nga niya, ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon, magpakailanman. Sino daw yun? Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, sabi niya, kayo'y magiging tunay na malaya. So, the truth there, ang kalotohanan doon, is not about you speaking the truth. Hindi po siya about you speaking the truth. No. This is about the Lord speaking the truth to us. Nung sinabi niya ang kalotohanan at naniwala tayo sa kanyang kalotohanan, itong kalotohanan ay binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon Kristo ang nagpalaya sa atin. Kasi ngayon, tanggap na natin siya bilang ating hari. Hindi na tayo alipin ng kusino man, kundi tayo ay pinaghaharian na ng ating mahal na Panginoon Kristo. Thus, pinalaya niya tayo mula sa pagkaalipin ng ating kasalanan. Siya ay isang haring nagpapalaya. Amen po ba? He is the breaker of chains. Diba? Sabi nga sa Biblia, He broke every chain. Ano yung chain, kapatid? Kadena. Kapag ikaw ay alipin, nakakadena ka, hindi ka makagalaw. Pero dahil naging hari ang ating mahal na Panginoon Kristo, winasag niya ang kadena. He is the breaker of chains. Ngayon, malaya ka na nagpupuri, sumasamba sa ating mahal na Panginoon Kristo. Ano ibig sabihin niya, kapatid? Hindi po ibig sabihin niya na malaya ka ng gawin kung ano yung nais mong gawin kahit magkasala ka pa sa harapan ng Diyos. No. Sapagkat ang kalayaan ay hindi po siya kalayaan na gawin lahat ng nais natin gawin, kundi ito yung kalayaan ng kaparusahan mula sa
kalayaan mula sa parusa ng kasalanan. Itong ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 1 to 4, pinag-aralan natin ito. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. What is the prerequisite? You are in Christ Jesus. Dapat ikaw ay na kay Kristo Jesus. At kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, wala ka na ngayong kahatulan sa iyong mga kasalanan. Hindi ka nakakatulan pa ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Sapagkat ang mga kasalanan ay nabayaran na ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. This is our ultimate truth. There is, kaya natin lagi na ito pinakanta. There is therefore now no condemnation. There is therefore now. Wala nang condemnation, wala nang kahatulan pa sa mga tao na kay Kristo Jesus. Bakit daw? Dos. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ladies and gentlemen, hindi lang po tayo nakalaya mula sa kasalanan, kundi nakalaya din tayo mula sa kamatayan. What does that mean? Na kahit tayo'y mamatay, alam natin na meron pa rin tayong buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tres, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito'y pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsugo ng kanyang sarili na lang. Let's look at that language. Hindi daw natin magawa ito na ating tubusan ang ating sariling kasalanan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kasi hindi natin kayang sundin lahat ng mga utos ng Diyos. Ayun po ba? Tayo yung mga makasalanan. But again, tingnan mo, kung hindi daw kayang gawin ng laman, sapagkat ang laman ay mahina, ano ginawa ng Diyos? Sabi ito, ang ginawa ng Diyos, this is God working in us. This is not us working for God, but this is God working for us. No? Ginawa ng Diyos ay isinugo niya yung kanyang sariling anak. Ang anak ay nagkatawang tao upang gawin kung ano yung hindi natin kayang gawin. Amen po ba? Naging matuwid ang anak. Kaya ang ginawa ng Diyos sa pagsusugo ng kanyang sariling anak sa anyo ng makasalang naman siya ay nagkatawang tao, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman, sapagkat ang kasalanan ay bunga ng laman. So dapat makatulan ang kasalanan sa pamamagitan ng laman. Hindi kailangan din mamatay sa laman. Hindi po ba? Tayo ba ang namatay sa krus ng Kalbaryo? Meron namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya nagbayad ng kasalanan para sa atin. Walang iba, kundi ang Haring si Jesucristo. Pakinggan ginawa ito. Upang ang makatwirang itinakdaan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Paano doon natin malalaman na nagtatrabaho ang Diyos sa buhay natin, na ang Diyos na niya tayong maligtas, hindi na tayo lumalakad sa laman, kundi lumalakad na tayo sa Espiritu. Kaya pansin mo muna yung sarili, kapatid. Are you still walking in the flesh? Or is God working in you through His grace and you're now walking in the Spirit? Diba? Sabi sa Biblia, walk in the, walking in the light of God. Meaning you are walking in the Spirit. You're walking in the truth of God, not in darkness. So dapat, ito yung nangyayari sa buhay natin. Kasi, ang hari, kapatid, ang nagbayad ng ating utang sa krus ng Kalbaryo. Nung una pa rin, kapatid, kapag ikaw ay isang alipin, mayroong nagmamay-ari sa'yo. Amen po ba? Ayon sa Biblia, sino daw yung ating master? Ay alipin ng kasalanan. At ang kasalanan meron siyang hawak sa atin. Upang ang Diyos, mapalaya niya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan, kailangan mayroong tumubos sa atin. Mayroong bumili sa atin mula sa kasalanan. Alam niyo kung sino yun? Ang Haring si Jesucristo. Na tinubos niya tayo, pinili niya tayo ng kanyang sariling dugo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagbayad ng ating mga utang para sa atin. Ngayon, nabayaran na ng Panginoon ang ating mga utang, tayo na ngayon ay malaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya sabi Pablo, wala nang pag-ahatol pa para sa kanyang mga mamamayan. Wala nang guilty verdict, kapatid.
We are all now righteous in front of the Holy God. Hindi na naghahari ang kasalanan sa atin kung si Kristo na ang ating hari. Amen po ba? Hindi po pwedeng dalawa yung ating hari. Kahit sa Biblia, sabi niya, you cannot serve two masters at the same time. So, pipili ka. Sinong hari mo? Ang hari mo ay ang ating mahal na Panginoon Kristo o ang iyong sarili? Pumili ka. Sabi nga ng kata, Jesus, take the wheel. Ano yung katang yan? Jesus, take the wheel, take it from my hands. So sabi niya, si Carrie Underwood yung kumanta. Sabi niya, Jesus, take the wheel, take it from my hands, because I can do this on my own. Sabi niya, I'm letting go. Sabi niya, so this is now your time na kailangan ng ating buhay, i-let go na natin yung pagmamando ng ating buhay at totally isuko na natin sa haring si Yesu Cristo. Romans chapter 6, kapatid, lagi natin sinasabi doon, na tayo ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya. At ngayon naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, kailangan ba gawin na natin kung ano yung nais natin gawin sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Ang sabi ni Pablo, wag na wag mangyari. Na kung ikaw ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya at bumalik ka sa kasalanan, ibig sabihin doon, minamak mo si Kristo. Ibig sabihin doon na hindi ka talaga totoong nakalaya sa kasalanan, kundi ikaw ay alipin pa rin ng kasalanan. E ano ba yung ibig sabihin ng paglaya sa kasalanan? Basahin natin. Sa Romans chapter 6, verse 9-14. Nalalaman natin na si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Ibig sabihin, hindi na kamatayan na naghahari sa ating mahal na Panginoon Kristo. Bagkus siya ng hari kahit sa kamatayan. No? Ibig sabihin, He is the one. He conquered everything. Sapagkat ang kamatayan na ikinamamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsan, namatay siya ng minsan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. No? Ngayon, inabubuhay na. Gayon din naman kayo, tayo daw, ituring ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan. Ano ibig sabihin niya? Naisipin niyo sa inyong sarili na tayong lahat ay namatay na sa krus kasama ni Kristo nung namatay siya kasama ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kapatid, na kung pinatay mo na ang kasalanan, kinrucify mo na yung kasalanan, dapat huwag mo na buhayin pang muli sa inyong buhay. Amen po ba? Kung namatay na yung kasalanan, that's it. Huwag mo na hayaan pang mabuhay sa iyong buhay. Kaya sabi sa 12, kaya huwag ninyong paghariin, sabi niya, ang kasalanan sa inyong katawang kamatayan. Kasi iba na yung hari ninyo eh. Hindi na ang kasalanan ng hari ninyo, pinalaya na kayo ni Kristo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kundi siya na ang inyong hari. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi ihandog mo ang inyong sarili sa Diyos. Okay? Natulad ng mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Ito yung maganda, 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makakapaghari sa inyo. Kung ang Panginoong Kristo na ang hari ng ating buhay at ginawa natin siyang hari sa ating buhay, hindi na magiging hari pa ang kasalanan sa ating buhay. Hindi na siya makakapaghari pa sa atin. Hindi tayo madidiktahan pa ng kasalanan sa ating buhay. Bagkus ang hari na magdidikta sa atin. Ibig sabihin niya, kung dati kapag binigyan ka ng pera, pagmamadyo mo lang yung pera, ngayon meron ka ng kapangyarihan na labanan ang tukso ng kasalanan. Na labanan ang tukso ng laman. Kasi malaya ka na sa pagkaalipin dito. No? Dati kapag binigyan ka ng pera, pare, maglasita ko ta. Dinila na akong pera ng anak ko, 2,000. Diyan kondadorya, mayata na. Ngayon, pag siya dinila ng pera ng anak na, at siya ating tukso, lalabanan na lang. Kasi malaya na yan eh. Labanan na yung kasalanan. Because he is not, hindi na siya slave of sin, hindi na siya alipin ng kasalanan. Bagkus ang kasalanan ay hindi na makakapaghari pa sa atin.
Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, sabi ni Pablo, kundi nasa ilalim na tayo ngayon ng biyaya ng Diyos. This is what we believe. Na kung tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ang magpapalakas sa atin at magpapatatag sa atin hanggang sa huling araw ang ating buhay, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ang biyaya ay hindi na natapos sa conversion nung ikaw ay naging born again Christian. Hindi na natapos ang biyaya nung ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ni Kristo. No, hanggang sa mga oras na ito, tayo ay pinapatatag, tayo ay itinatayo ng biyaya ng Diyos, sapagkat hindi na ang kasalanan naghahari sa atin, kundi ang ating mahal na Panginoon Kristo na ang naghahari sa atin. Thus, ang kanyang biyaya ay nananatili sa atin hanggang sa mga oras nito, sapagkat siya ang hari natin. Amen po ba? Naintindihan na ba? Kung siya ang ating hari, ibig sabihin, tayong lahat ay may kalayaan na mula sa takot ng kamatayan. Sabi nga ng kanta, di ba? No guilt in life. Wala nang guilt sa buhay. No fear in death. Wala nang takot sa kamatayan. This is the power of Christ in me. Ito daw ang kapangyarihan ng Diyos na hari sa ating buhay. Kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa ating buhay. Na wala na tayong maramdaman pa na kahit anong guilt, no? Yung sakit, ang kirot ng kasalanan sa ating buhay. At wala na tayong mararamdaman na takot sa kamatayan. Nang masasabi natin na kahit anong mangyari sa aking buhay, alam ko na ako'y lumakad sa pananampalataya at ang kamatayan sa aking buhay ay pakinabang pa. Ayan po ba? Maraming mga apostol ang nais mamatay na maaga noong mga oras, noong dating panahon. Kasi alam nila ang kamatayan ay pakinabang. Pero alam natin na kung tayo na kay Kristo, wala nang takot sa kamatayan. Hebrews 2:14-15. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanya mapuksa ang mga kapangyarihan sa kamatayan sa makatwid bagay ang Diablo. Ito ang ginawa niya, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot ng kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ngayon, nakalaya na tayo sa takot ng kamatayan. Ang kamatayan kamatid ay natalo na. Wala na. Hindi na tayo kailanman maaalipin pa ng kasalanan kasi kahit ang kamatayan, which is ang pinaka makapangyarihang sandata ng Diablo sa atin, ay hindi na tayo matatakot pa. Ang Diablo pwede niya gamitin ng kamatayan upang takutin tayo. Kasi ang tao sa kanyang likas na pagkatao, natakot siyang mamatay. Sino ba yung hindi na natakot? Mamatay. Pero kung ikaw ay tunay na kay Kristo, meron kang kapayapaan na kahit anong mangyari sa iyong buhay, alam mo na kung ikaw ay mamamatay, pagmulat ng iyong mata, nasa presensya ka ng ating mahal na Panginoon Kristo. Dahil buhay ang hari, mabubuhay din ang kanyang bayan. No? Ang Kristiyano ay hindi naging malaya upang mabuhay para sa sarili, kundi tayo ay pinalaya upang mabuhay para sa hari. Sino yung hari? Ang ating mahal na Panginoon Kristo. At bilang hari, si Kristo ay hindi lamang namumuno sa ating buhay. No? Siya ay haring manubos. No? Pinili niya tayo mula sa kasalanan. Dati tayo alipin ng kasalanan. In summary, bihag ng kadiliman, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, at karapat-dapat ng kahatulan ng Diyos. Ngunit nung dumating si Kristo bilang hari, sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, tinurog niya ang ahas, tinalo niya ang Diablo, sinira niya ang gapos ng kasalanan, at nilipat niya tayo sa kanyang walang hanggang kaharian. At dito ako matatapos kapag binasa natin kanina. Kaya kung kayo'y palayain ng anak mula sa pagkabihag ng kasalanan, kayo'y magiging tunay na malaya kasi nasa ilalim na kayo ng haring matuwid at haring mabuti. Tandaan, hindi tayo tunay na malaya dahil tayo ang hari ng ating buhay. Ang tunay na kalayaan ay kapag ikaw ay nasa piling ng hari, ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba
kundi yung ating Panginoon sa Kristo. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kalwalatian at karapatan. Ama, maraming salamat sa iyong mga maraming salita. Lahat na ito'y aming tinatanggap sa aming buhay, mahal na Panginoon, at marapatin mo na ito'y baguhin ang disposisyon ng aming mga puso at mag-iba ang pananaw namin sa mundong ito. Marapatin mo, Diyos, na ikaw ang maging hari ng aming buhay. Sabi mo nga sa panalangin na iyong binigay sa amin, hallowed be thy name, and thy kingdom come, and thy will be done on earth as it is in heaven. Lahat na ito, mahal na Panginoon namin, hinihiling at nawa ang iyong kaharian ay dumating, lalo na sa mga nangangailangan nito. Lahat ito ay sa panalangin sa kapag-panay pangalan ng Jesus.